Isang bagong guro na nagsusumikap para sa perpeksyon at nagpaparusa sa mga estudyante sa mga hindi pangkaraniwang paraan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng mini-series na The Queen's Classroom mula sa taon ng 2024. Isang guro ng Grade 6 Class 3 ay pumasok sa klase at inihagis ang mga resulta ng pagsusulit sa kanila. Itinapon nito ang mga resulta ng mga batang hindi nagsagawa ng mahusay sa kanilang pagsusulit. Hiniling nito sa kanila na kunin ang kanilang mga resulta sa sahig at sa kabilang banda ang mga estudyante na mahusay sa pagsusulit ay nakuha ang resulta at inabot ito ng guro at ang dalawang estudyante na nakakuha ng mababang marka sa klase ay pinarusahan at pinalinas ng banyo pagkatapos ng kanilang klase. At sa katunayan ang guro ay masyadong estrikto at mukha itong isang matibay na babae na palaging nagsusuot ng itim na damit at masyado itong disiplinado at nais na maging mahusay ang kanyang klase sa pag-aaral. At sa unang araw ng klase gumawa ito ng isang sorpresang pagsusulit para sa mga bata. At inanunsyo nito na siya ang magpapasya sa seating arrangement ng mga estudyante base sa resulta ng pagsusulit. At bukod pa nais din ito na ang dalawang mag-aaral na may mababang marka ay ang magiging kinatawan ng kanilang klase. At ayaw nitong sayangin ang oras ng mahuhusay na estudyante sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanila ng iba pang gawain. At nang magtanong ang estudyante para sa isang formal na pagpapakilala sa unang araw ng klase ang guro na si Maya ay sinabi sa kanya na kilala nito ang lahat sa klase pati na ang pangalan ng kanilang mga magulang pati na ang taas at timbang at bawat background ng estudyante. Ang mga mag-aaral ay walang ibang pagpipilian kundi ang kunin ang pagsusulit at ang 12 taon gulang na estudyante na si Kazumi ay sinubukan ang pagsusulit at nang masira ang kanyang lapis sinubukan niya itong ibalik ngunit hindi ito nagtagumpay at ang batang katabi niya ay sinubukan siya na bigyan ng lapis ngunit dumating si Maya at sinabi na isa itong pandaraya. Ang batang lalaki ay si Yu at siya ay isang pilyong estudyante na walang interes sa kanyang pag-aaral. Humiling ito ng paumanhin sa guro habang si Kazumi ay hindi nakagawa ng maayos sa pagsusulit dahil sa kanyang kaba sa oras na yun kaya naman masama ang naging resulta nito. Ang lahat ay nanguna sa kanya sa pagsusulit nang sinabi ng guro ang resulta at ang bawat mag-aaral ay nakapili ng kanilang upuan ayon sa kanilang marka sa pagsusulit. Ngunit si Kazumi ay mukhang sobrang stress dahil alam nitong hindi siya gumanap ng maayos sa kanilang pagsusulit. At sa huli si Kazumi at Yu ay naiwan na walang marka sa pagsusulit kaya naman ginawa silang kinatawan ng kanilang klase at ang lahat ng gawain sa paaralan ay inatas sa kanila. At pagkatapos ng klase nang makauwi na ang lahat si Kazumi at Yu ay nagtratrabaho pa rin sa kanilang paglilinis sa banyo. Nang makita ni Yu na si Kazumi ay nag-aalala sa kanyang klase sa cram sa kinagabihan inutusan niya ito na iwan ang trabaho para sa kanya. At sa sumunod na araw sa panahon ng break nang nagbibigay ng pagkain si Kazumi at Yu sa mga estudyante ang lalagyan ng pagkain ay nahulog mula sa kanilang kamay at natapon nito sa sahig. Nais ni Yu na pumunta sa cafeteria upang kumuha ng curry ngunit sinabi ni Maya na wala ng oras para kumuha pa nito at inutusan sila nito na ibahagi ang natitirang curry ngunit hindi na ito sapat. Kaya naman sinabi ni Maya na siya ang unang bigyan pagkatapos ay ang mga may matataas na grado hanggang sa pinakamababa. Ang natitirang estudyante na hindi nabigyan ng curry ay nagalit sa dalawa dahil sila ang dahilan kung bakit nagugutom ang ilan sa kanila. At pagkatapos habang pauwi si Kazumi ay nanlumo ito dahil sa mga pangyayari sa kanilang paaralan at sinubukan ni Yu pabutihin ang kanyang kalooban gamit ang isang laruan ngunit hindi ito nagtagumpay. At sa kanilang bahay tinalakay ni Kazumi ang tungkol sa kanyang guro sa kanyang ate at pinayuhan siya nito na huwag itong seryosohin at sa halip na lumaban sa kanyang guro ay dapat na sumunod ito. At ayon kay Shu kung hindi ito susunod sa guro ay mas lalo ito mahihirapan na makisama sa kanilang klase. At sa sumunod na araw si Maya ay masyadong mabilis habang nagsusulat sa pisara at pagkatapos ay binura ito. Hindi nakasunod si Kazumi sa bilis ni Maya kaya naman naiwan ito at kailangan na hiramin ang notebook ng kanyang kaklase. At pagkatapos ng klase nakita ni Kazumi si Maya kasama ang estudyante na si Shindo sa silid ng mga guro. Si Shindo ay masipag na estudyante na laging nangunguna sa klase at ngayon ay binibigyan siya ni Maya ng libro upang basahin bilang takdang aralin. At nang makita ito nagsimula rin si Kazumi na mag-aral ng mabuti habang naglilinis upang makakuha ng mataas na grado sa paparating nilang pagsusulit. Ayaw nitong maglinis ng banyo sa buong taon at tila handa na ito sa pagsusulit sa susunod na Lunes gamit ang kanyang mga lapis ngunit naging sobrang abala nito sa pag-aaral at hindi ito nakapunta sa banyo bago ang pagsusulit. At sa kalagitnaan ng pagsusulit nakaramdam ito na nais niyang umihi ngunit si Maya ay may panuntunan sa klase na walang maaaring pumunta sa banyo sa panahon ng kanilang klase. Sinubukan itong kumbinsihin si Maya na hindi na niya ito matiis ngunit sinabi ni Maya na kapag nagpunta ito sa banyo ay hindi na ito maaaring bumalik sa kanyang pagsusulit.
At nang marinig ito umupo si Kazumi sa kanyang upuan ngunit hindi maganda ang pakiramdam nito dahil sa naiihi na ito at hindi makafocus sa pagsusulit. Si Shindo ay nakaupo sa malapit at pinagmasdan ang buong sitwasyon at nanindigan ito para kay Kazumi at sinabi sa guro na si Kazumi ay nagsikap para sa kanilang pagsusulit at dapat payagan itong pumunta sa banyo. Mahigpit pa rin si Maya sa kanyang patakaran ngunit sinabi ni Shindo na sila ay mga tao at dapat ay may exception sa patakaran para sa kanila. Ang lahat ay masaya sa katapangan ni Shindo laban kay Maya at lihim na hinahangaan siya. Pinayagan ni Maya si Shindo na dalhin si Kazumi sa banyo ngunit bilang kapalit hindi na rin ito maaaring bumalik sa kanyang pagsusulit. Pumayag si Shindo at sinamahan si Kazumi at nang umalis sila nakita ni Maya ang pagsusulit ni Shindo na natapos na nito bago ang oras na yon. At nang tumakbo ang dalawa sa banyo biglang umupo si Kazumi sa sahig at napaihi at hindi na niya ito napigilan kaya naman nakaramdam ito ng labis na hiya at bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Hiniling ni Shindo na pumunta ito sa silid ng nurse para makapagpalit at nilinis nito ang sahig para sa kanya. At balik sa klase inanunsyo ni Maya na si Shindo ang magiging kinatawan ng klase mula ngayon dahil nilabag siya nito para kay Kazumi. Bagamat si Shindo ay may mahusay na marka kailangan pa rin itong gawin ang mga trabaho sa klase kasama si Yu mula sa araw na yon. At sa klase ng cram sa kinagabihan ang lahat ay pinag-uusapan ng guro na si Maya dahil binubuli nito ang mga estudyante at nagbibigay ng mga korporal na parusa na hindi na pupwede sa panahon ngayon. Ang lahat ng estudyante ay plano na alisin si Maya sa kanilang klase at nagpasya sila na isumbong ito sa kanilang magulang upang isumbong ito sa paaralan. Nang umuwi si Kazumi ang kanyang ina ay nasa telepono kausap ang ina ng kaibigan ni Kazumi na si Erika. Sila ay nagagalit sa inaasal ng guro at balak na magpunta sa paaralan sa susunod na araw. At sa kinaumagahan ng mga estudyante ay masaya na mapapag-alitan ito sa kanyang kalupitan. Sinabi ni Erika na ang kanyang ina ay labis na nagagalit kay Maya at ang lahat ng magulang ay nakipag-usap sa punong guro tungkol sa pag-uugali nito ngunit ang punong guro ay hindi nagsalita ng anuman. Samantala dumating si Maya sa lugar at ang lahat ng magulang ay nagsimulang magtanong sa kanya. Gumawa si Maya ng diskarte at hiniling sa kanila na makausap ang mga magulang ng bawat isa at pumayag ang mga ito. At pagkaraan ng ilang sandali nang lumabas ang ina ni Erika matapos na makipag-usap kay Maya nakaramdam ito ng labis na tuwa at sinabi nito sa ina ni Kazumi na si Maya ay isang mabuting guro dahil nais nitong pumunta si Erika sa isang pribadong paaralan para sa kanilang schooling at bukod pa siya ay binati nito sa kanyang ganda. Pagkatapos ang ina ni Kazumi ay pumasok upang kausapin si Maya at sa katunayan pinag-aralan ni Maya ang kanyang mga estudyante at pamilya ng mga ito ng mahusay at alam nito ang kahinaan ng bawat isa. Kinausap nito ang ina ni Kazumi tungkol sa kanyang hindi masayang buhay may asawa. Inaliw niya ito sa una at kinuha ang tiwala ng ina ni Kazumi pagkatapos ay sinabi nito na si Kazumi ay maaari rin pumunta sa pribadong paaralan kung magsisipag ito. At pagkalipas ng ilang sandali pinakita na ang lahat ng magulang ay masaya sa guro at sa halip na magreklamo ay umuwi sila ng masaya. Ang mga estudyante ay nakatingin sa kanilang mga magulang sa rooftop habang ang kanilang plano ay nabigo. Pagkatapos ay dumating si Maya sa lugar at sinabi sa kanila na ang magulang nila ay nais silang matuto sa buhay at wala silang pakialam sa pamamaraan ng pagtuturo o kung sino ang nagtuturo sa kanila at nais lamang nila makita ang magandang marka at yun ang binibigay ni Maya sa kanila kaya naman hindi nila ito mapipigilan. At sa sumunod na araw ang buong klase ay nagtipon sa gym para sa isang pagsasanay sa mga emergency kung may papasok sa kanilang paaralan. At isang guro na si Miss Tendo ay pinakita kung paano nito haharapin ang isang nanghihimasok kapag may dumating sa kanyang klase ngunit nabigo ito na pigilan ang lalaki. Pagkatapos ay nanghimasok si Maya at kinuha ang mic at hiniling sa kanyang klase na bumalik sa silid ng aralan. Ang punong guro ay tinutulan siya dahil ang pagsasanay ay hindi pa natatapos gayunpaman sa tingin ni Maya na ang pagsasanay na ito ay walang silbi at matatakot lamang ang mga estudyante. Kaya naman ayaw nito ng mga ganito para sa kanyang mga mag-aaral kahit pa sinasabi ito ng Board of Education. Samantala tumayo si Yu at hiniling kay Maya kung paano nito protektahan ang kanyang mga estudyante kung may manghihimasok sa kanyang klase. Ang punong guro at iba pang guro ay nais din ng kaparehong bagay kaya naman nagtungo si Maya sa court upang harapin ang lalaki. Ginulpi nito ang nanghihimasok ng wala sa oras gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Mayroon din itong kutsilyo sa kanyang bulsa na itinutok nito sa leeg ng lalaki habang ang lahat ay namanghanang makita si Maya ay isang mahusay na tao at kayang protektahan ang klase ng husto. At sa sumunod na araw sa klase pinakita ni Maya ang kumpletong tala ng kanyang mga sikreto at kasinungalingan ng kanyang estudyante.
Sinabi nito na kapag hindi nagbigay pansin ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral ipapakita nito ang mga sekretong ito sa kanilang mga magulang. Ang ilang estudyante ay nagsasalita ng hindi maganda sa kanilang magulang sa kanilang mga kaibigan na nirecord ni Maya habang ang ilan ay gumagawa ng kalokohan na hindi alam ng kanilang magulang. At nang makita ito tumayo si Yu at sinabi na wala itong anumang sikreto at sinabi sa kanya ni Maya na alam nito ang lahat tungkol sa kanyang magulang at ang ina nito ay umalis kasama ang iba sa murang edad at iniwan si Yu. Ang kanyang ama ay nakulong dahil sa paggawa nito ng krimen at ngayon si Yu ay nakatira kasama ang kanyang lolo. Kumilos ito ng matapang para itago ang kanyang sakit at pangungulila at bukod pa hindi rin ito interesado sa anumang bagay na may kinalaman sa pag-aaral para lamang ipakita ang kanyang pagiging cool para magkaroon nito ng kaibigan. At ayon kay Maya walang nagkakagusto kay Yu kaya naman wala itong kaibigan na labis ay kinatahimik ng bata at nanginginig sa labis na takot. Ang buong klase ay nagulat nang malaman ang tungkol sa magulang ni Yu nakita rin ito ni Kazumi at hindi nagustuhan ang ginagawa ng guro. Kaya naman tumayo ito at sinabi na si Yu ay mabuting tao mula sa kanyang puso at palagi siya nitong tinutulungan sa mga nakaraang klase at tinutulungan din siya sa paglilinis. Sinabi ni Kazumi na gusto nito si Yu at mahal din niya ito at sa paraan na ito napigilan ni Kazumi si Maya sa pagpapahiya kay Yu sa klase. At samantala inasar ni Yu si Kazumi tungkol sa pag-amin na ginawa nito tungkol sa kanya sa klase. At sa sumunod na araw pumasok si Maya sa silid at hinati ang klase sa ilang grupo gumawa din ito ng bawat leader sa grupo at itinalaga sa kanila ang pagpapaalam sa kanya ng bawat pagsasabuatan tungkol sa kanya. Ayaw nito na gumawa ang mga estudyante ng anumang plano laban sa kanya tulad ng ginawa nila sa pagpapatawag ng kanilang magulang sa paaralan. Pagkatapos pinakita na ang isang bag ng estudyante ay ninakaw sa klase at nang ipaalam ito kay Maya nais nito na malaman kung sino ang nagnakaw sa harap ng klase. Nagbigay ito ng blankong papel sa lahat ng estudyante at hiniling sa kanila na isulat ang pangalan ng sospek sa kanilang isipan. Ngunit ang pamamaraan na ito ay hindi gumana at walang nagsulat sa pangalan ng magnanakaw. Kaya pinagbawalan ni Maya ang mga estudyante na umuwi hanggang hindi nahuhuli ang magnanakaw at ang buong klase ay haharapin ang parusang ito. At nang marinig ito ang mga estudyante ay nagsimulang maghinala at gumawa ng mga paratang laban sa isa't isa at habang nagtatalo ang mga ito sa ninakaw na bag tinitignan sila ni Maya at pinagmamasdan sila ng walang ginagawa. At pagkaraan ng ilang sandali pinakita si Erika na itinapon ang bag sa basurahan at samantala naroon si Kazumi at nakita siya na ginagawa ito. Si Erika ay nagulat at sinabi na hindi nito ninakaw ang bag para sa pera ngunit dahil mayabang ang may-ari nito kaya naman kinuha niya ito. At ngayon ang problema ay lumaki ng husto kaya naman nagpa siya ito na itapon na lang dahil ang purse ay isang limited edition. Sinabi ni Kazumi na dapat niya itong ibalik sa may-ari ngunit kinumbinsi ni Erika si Kazumi na ibalik ito sa bag ng may-ari dahil siya ang kinatawan ng klase na nananatili sa klase upang maglinis. Binigay nito ang purse kay Kazumi at umalis at dahil si Erika ay matagal ng kaibigan ni Kazumi kailangan niya itong gawin para sa kanya. At nang ang buong klase ay nasa gym sinubukan ni Kazumi na ibalik ang purse sa bag ng may-ari ngunit ang estudyanteng si Baba ay nakita siyang ginagawa ito. Mabilis itong tumakbo kay Maya at sinabi sa kanya ang buong kwento at ngayon si Kazumi ay nakatayo sa klase sa harap ng lahat bilang isang salarin at nagtanong si Maya kung bakit ninakaw ni Kazumi ang purse. Sumagot si Kazumi na hindi nito ninakaw ang purse ngunit ginawa ito ng kanyang kaibigan at humiling ito sa kanya na ibalik ito. At nang magtanong si Maya tungkol sa pangalan nito hindi ito sinabi ni Kazumi at dahil dito sinabi ni Maya si Kazumi ay paparusahan kung hindi nito sasabihin ang pangalan ng kaibigan niya. Nagtanong ito kay Kazumi na humingi ng tawad sa buong klase at pagkatapos ay linisin ang pasilyo ng klase. Ang lahat ng estudyante ngayon ay nagsimulang tignan ng mababa si Kazumi at inaasar nila ito sa lahat ng oras at pinagtatawanan siya. At bukod pa ang kaibigan nitong si Yu ay nagbakasyon ng ilang araw dahil ayaw nito sa klase at ayaw nang pumasok. Kaya naman si Kazumi ay nag-iisa at malungkot at halos palagi itong nakakaramdam ng kalungkutan. At nang umuwi ito nakita siya ni Erika at sinabi ni Kazumi sa kanya na umamin nito na siya ang tunay na nagnakaw ngunit sinabi ni Erika na kasalanan ni Kazumi kung bakit pa ito nakialam. Itatapon na niya dapat ito ngunit hiniling ni Kazumi na ibalik ito sa may-ari at ngayon kailangan niya itong harapin ng mag-isa. Samantala ang kaibigan ni Erika ay pumunta doon at sinabi sa kanila ni Erika na sinusubukan ni Kazumi na sisihin siya para sa pagnanakaw at lahat sila ay binubuli si Kazumi. At pagkatapos nito si Kazumi ay nabuli sa klase sa lahat ng oras at sa tuwing papasok ito ng klase ang lahat ay hindi siya pinapansin at kinukutsa siya. Dinumihan din nila ang kanyang notebook sa pamamagitan ng pagsusulat dito at hinahagisan nila ito ng tubig sa umaga.
Madalas nilang kutsain si Kazumi at pinaparamdam sa kanya na wala siyang kwenta sa kanyang sariling klase. At bukod pa wala rin itong kaibigan sa ngayon dahil si Yu ay hindi pumapasok at dahil sa mga ito nakaramdam ng labis na lungkot si Kazumi at sinubukan na umalis. Ngunit si Maya ay nasa harapan niya at hiniling ni Kazumi sa kanya na huwag gamitin ito laban sa kanya dahil siya ay nasasaktan sa mga aksyon ni Maya, ngunit sinabi ni Maya na buhay niya ito na ginawa niya sa kanyang sarili sa paniniwala nito sa kanyang mga kaibigan. Sinabi nito na huwag itong tumakbo sa buhay na mayroon siya at sinabi na pumunta ito sa kanya at wala nang mang-aapi pa sa kanya. Ngunit tumanggi si Kazumi na lumapit sa kanya sa kahit ano pa at muli si Kazumi ay nanlungo at umuwi ng mag-isa at iniisip ang lahat ng nangyari sa kanya at namimiss din nito si Yu. Naalala nito ang araw nang sinabi ni Yu sa kanya ang tungkol sa kanyang stuffed toy na binigay sa kanya ng kanyang ina at ito ang huling bagay na nakuha niya mula sa kanyang ina bago ito umalis, ngunit hindi na ito bumalik. Ang lolo ni Yu ay tinuruan siya ng paraan upang gaman ang kanyang pakiramdam sa tuwing nalulumbay ito. At ang paraan ay humiga sa lupa at pagkatapos ay magbilang hanggang 8 at pagkatapos nito ay tatayo mula sa lupa. At sa paraan na ito makakaramdam sila ng mas maraming enerhiya at si Yu at Kazumi ay sinubukan ng paraan na ito at gumana ito sa kanila. At sa sumunod na umaga si Kazumi ay nagtungo sa paaralan na may bagong lakas at ang kanyang lamesa ay itinapon sa klase kaya naman kinuha niya ito pabalik kasama si Yu na bumalik na rin sa paaralan. Karaniwan itong binabati ang lahat at sinusubukan na maging masaya at nais rin itong gumawa ng magandang alaala kasama ang kanyang mga kaklase. At sa sumunod na umaga inanunsyo ni Maya na ang klase ay bawal mag-enjoy sa bakasyon at sinabi na ang lahat ng estudyante ay kailangan magpunta sa paaralan gaya ng normal at pumasok sa klase. Binigay nito ang timetable at schedule ng mga klase para sa araw ng bakasyon at pinakita nito ang bagong pamamaraan upang makipagkumpitensya sa isa't isa. Pinakita nito ang isang planner at ilang stickers at sinabi nito sa mga estudyante na gumanap ng mahusay sa kanilang pag-aaral, music pati na rin sa sports, at bilang kapalit magbibigay si Maya ng stickers sa mag-aaral na gaganap ng mahusay. Ang bawat mag-aaral ay magkakaroon ng sariling planner na dapat lagi itong isuot sa kanyang damit. At pagkatapos ng break sa bakasyon ang mas maraming stickers ay ang mananalo at bukod pa ang may pinakamababang sticker ay mapaparusahan at ang mga estudyante ay hindi gusto ang ideya ni Maya ngunit wala silang magagawa laban sa kanya. Ang ilang mag-aaral ay nais na magpunta sa bundok na lasapin ang kanilang bakasyon habang ang iba ay gustong puntahan ang kanilang lolo at lola. Ngunit ngayon ang lahat ng kanilang plano ay nakansela dahil sa mga plano ni Maya na gusto mag-aral ang mga bata sa lahat ng oras. At bukod pa nang dumating ang kanilang mga magulang para magreklamo sa klase sa panahon ng bakasyon, kinumbinsi niya ang mga ito na suportahan siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng benepisyo ng pag-aaral na ito. At ngayon ang lahat ng estudyante ay nakikipagkumpitensya sa lahat sa panahon ng bakasyon at ang ilan ay nakakuha ng stickers sa pagiging mahusay sa pagsusulit at ang iba naman ay mahusay sa sports. At sa kaparehong oras ang ilan ay magaling sa pagluluto, ngunit si Kazumi ay abala sa pag-iisip ng paraan para makipagkaibigan ulit sa kanyang mga kaklase. Nakakuha ito ng ideya sa gabi at nagsulat ito ng mga liham para sa bawat kaklase niya at sa umaga masaya niya itong iniwan sa lamesa ng bawat isa. Ngunit ang mga estudyante ay tumugon sa kanyang liham ng napakasama at kinutya nila ang mga kilos ni Kazumi at pinunit ang mga papel. Pinapanood sila ni Kazumi na pinupunit ang mga liham at nakaramdam ito ng labis na panlulumo at nalumbay matapos na makita ito. Samantala dumating si Yu doon at nakita na nanlulumo si Kazumi at sinubukan itong kumbinsihin ang mga estudyante na huwag hindi pansinin ang pakiramdam nito, ngunit hindi sila nakinig sa kanya. Sinubukan din nilang makipag-away kay Yu at dumating si Kazumi upang pigilan sila, ngunit sa gitna ng kaguluhan tila'y may tumulak sa kanya at bumagsak ito sa sahig at nabasag ang salamin sa bintana. Ang piraso ng salamin ay nasugatan si Kazumi at samantala dumating si Maya sa lugar at dinala ito sa silid ng nurse. At doon inalagaan ni Maya si Kazumi at hiniling na bumalik ito agad sa klase. At habang nasa gallery kung saan nahulog si Kazumi, sinisikap ni Yu na ipamulat sa mga kaklase niya ang aksyon nila at sinabi nito na sinulat ni Kazumi ang mga liham na yun mula sa kanyang puso habang sinakripisyo ang kanyang pagtulog sa buong gabi, ngunit winasak nila ito. Pagkatapos ay umalis ito at kinolekta ang mga piraso ng punit na papel. Si Shindo at Baba ay tinulungan siya na kolektahin ang mga piraso at nang buksan ni Baba ang kanyang liham, nakita nito na si Kazumi ay tinatawag siyang kaibigan dahil si Baba ay walang kaibigan sa nakaraan at nagsimula itong maiyak. At pagkatapos nito dumating si Maya sa klase at hiniling kay Kazumi na kunin ang mga piraso ng salamin dahil siya ang kinatawan ng klase at tungkulin niya na maglinis.
At nang marahan nitong lumabas para kunin ang piraso ng salamin, tumayo si Shendo at sinabi na hindi ito dadalo sa klase at nais nitong tulungan si Kazumi na kunin ang mga piraso dahil ayaw nitong makita na nasasaktan si Kazumi. Tumayo din si Baba upang samahan siya dahil si Kazumi ang unang tao na tumawag sa kanya ng kaibigan. At nang makita sila ang iba pang estudyante ay tumayo at sinabi ang kanilang pagtulong kay Kazumi. At sa sumunod na umaga pinakita ni Maya kay Erika ang purse ng estudyante na ninakaw. Alam ni Maya na si Erika ang nagnakaw nito at pinasa ito kay Kazumi at hiniling ni Maya sa kanya na samahan siya nito at maging spy sa klase para sa kanya o kung hindi sasabihin nito sa mga mag-aaral ang tungkol sa ninakaw na purse. At dahil dito pumayag si Erika at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga estudyante na pinag-uusapan siya. Gayunpaman ang ilang estudyante ay nakikinig sa kanilang usapan ng palihim. At nang bumalik si Erika sa klase ang lahat ng pag-uugali ay nagbago sa kanya at ang lahat ay iniiwasan siya at pinapahiya siya at wala na siyang kaibigan. Nagalit ito at pumunta sa silid sa gabi at nagbuhos ng gasolina sa buong klase at plano nitong sunugin ang silid-aralan dahil sa pambubuli sa kanya. Samantala ang mga estudyante ay nagtungo doon kasama si Miss Tendo at nakita si Erika. Ngunit pinigilan sila ni Erika sa pamamagitan ng pagsindi ng isang lighter at nagbanta ito na susunugin ang lahat kung hindi sila titigil. Samantala dumating din si Maya sa lugar at lumapit kay Erika habang ang bata ay may isang blade kung saan inatake nito ang guro ngunit naiwasan siya ni Maya. At nang muling umatake si Erika ang damit ni Maya ay nasira at isang malaking peklat sa katawan ni Maya ang lumitaw sa kanyang damit. Mabilis na kinuha ni Maya ang blade mula sa kanya at itinapon nito at nang sabihin ni Erika ang dahilan sa lahat ay si Maya dahil ginawa niya itong spy at nagsimulang masira ang kanyang buhay. Gayunpaman naniniwala si Maya na siya ang may pananagutan sa lahat ng bagay sa kanyang buhay at dapat hindi ito pumayag sa alok na maging spy. Kinausap din ni Maya ang buong klase at hiniling sa kanila na maging responsable sa lahat ng kanilang ginagawa at hiniling nito sa kanila na huwag sisihin ang iba sa lahat at magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang problema sa kanilang buhay sa kanilang sarili. Nakaramdam si Erika ng labis na kalungkutan nang marinig ang mga ito at umiiyak ito habang nakaupo sa sahig. At sa sumunod na araw hindi ito pumasok sa paaralan at nakahiga sa kama pagkatapos ay narinig nito si Kazumi na nasa labas ng kanyang silid. Sumigaw ito at hiniling kay Erika na pumunta sa paaralan kasama siya habang pumayag si Erika at sumama sa kanya. Humiling ng tawad si Erika kay Kazumi sa lahat ng ginawa nito sa kanya at dahil dito mabilis siyang pinatawad ni Kazumi. Samantala dumating din si Yo doon at pinasaya silang dalawa gamit ang kanyang laruan at ang iba pang estudyante at dumating din upang dalhin si Erika sa paaralan na labis ikinatuwa ni Erika at ang mga estudyante ay pumasok ng masaya. At sa sumunod na araw dumating si Maya sa klase bilang isang bagong tao at ang kanyang buhok ay tila nagbago at pati na rin ang kanyang madalas na itim na damit ay napalitan ng puting damit. Maayos itong nagsasalita at sinabi na ito talaga ang tunay niyang pagkatao. Sinabi nito sa lahat na gagawin nila ang graduation project ng magkakasama at pupunta rin sa isang trip at naging masaya ang lahat ng estudyante. Ngunit lumalabas na isa lamang itong panaginip ni Kazumi nang sinubukan siyang gisingin ni Yu. At pagkaraan ng ilang araw nang malaman ng klase na walang balak si Maya na gawin ang graduation project kasama sila ang buong klase ay nagpasya na gawin ito sa kanilang mga sarili. Gumawa si Baba ng isang sketch para sa proyekto at pinakita ni Kazumi ang proyektong ito kay Maya. Hiniling nito kay Maya na payagan silang gawin ang proyektong ito ngunit sa tingin ni Maya na ayaw lang nilang mag-aral. Gayunpaman sinabi nito na gawin nila ang kanilang gusto kung ayaw nilang mag-aral kaya naman ang mga estudyante ay nagsimulang magtrabaho sa proyekto. Hinati nila ang gawain sa lahat ng mag-aaral at bawat estudyante ay gumagawa ng sariling piraso ng sining at masaya silang gawin ang proyektong ito at gumawa ng mga alaala. At sa huli pinagsama nila ang lahat ng bahagi ng proyekto na may salitang kaibigan at may mga mukha ng lahat ng estudyante. Ang lahat ay nagpasalamat kay Baba sa pagbigay sa kanila ng napakagandang proyekto at habang masaya ang lahat dumating si Maya sa lugar at sinabi na masyado na silang masaya at ngayon ay dapat na silang mag-aral at gagamitin ang kanilang mga magulang upang mag-aral sila ng mabuti. At sa sumunod na umaga pumasok si Maya sa silid na may dalang mga pahina at binigay niya ang mga ito sa mga estudyante at ang lahat ng sikreto at kasinungalingan ng mga estudyante ay nakasulat sa mga papel na ito at nagbabala ito na ipapadala niya ito sa mga magulang nila kung hindi nila pagtutuunan ang kanilang pag-aaral. Sinabi nito na kung may estudyanteng tutol sa kanya ay maghihiganti ito at gagamitin ang mga sikreto at kasinungalingan nito. Nang pinunit ng estudyante ang pahina ng kanyang sikreto sinabi ni Maya sa kanya na may mga tala siya nito sa kanyang computer.
Si Kazumi ay nagtago ng damit ng kanyang nakakatandang kapatid na binili ng kanyang ina sa kanya at madalas isipin ni Kazumi na mas mahal ng kanyang ina ang kanyang nakakatandang kapatid dahil mas magaling ito sa pag-aaral. At ngayon ang sikreto ni Kazumi ay nakasulat sa pahina na ibinigay ni Maya at pinatawag din ni Maya ang kanyang ina sa paaralan upang sabihin ito. At sa bahay sinubukan ni Kazumi na makipag-usap sa kanyang ina ngunit hindi ito nakinig sa kanya dahil abala ito at nawalan din ng lakas ng loob si Kazumi. Kaya ngayon sa paaralan ang ina ni Kazumi ay nakikipag-usap kay Maya na sinabi na ayaw ni Kazumi magpunta sa pribadong paaralan. Inamin ni Kazumi na ayaw nitong pumasok sa pribadong paaralan at mas gusto nito sa pampublikong paaralan. Gayunpaman tinutulan siya ni Maya at nagkomento na ang kanyang magulang ay nagbibigay sa kanya ng pagkain at matitirhan kaya naman may responsibilidad ito na kumilos kung ano ang kanilang sinasabi. At bukod pa dito nais ng magulang ang ikakabuti ng kanilang anak ngunit si Kazumi ay hindi pa rin kumbinsado. Ginagawa niya ang lahat ng ito para tutulan si Maya at nais nito na gumawa ng kanyang sariling desisyon ngunit palagi siyang pinipigilan ng kanyang ina at sinasabi na mag-aral ng husto para sa pribadong paaralan. At bukod pa ang mga magulang ng iba pang estudyante ay sinasabi na dapat silang magbigay atensyon sa kanilang pag-aaralan sa halip na mag-enjoy. At sa sumunod na umaga si Maya ay pumasok sa silid-aralan nang may tagumpay ng ngiti sa kanyang mukha. Iginiit nito na ang mga mag-aaral ay hindi makakalaban sa kanya dahil handa na ito sa bawat isa sa kanila at sa ngayon ang lahat ng mag-aaral ay laban sa kanya at pinipilit nito ang lahat na mag-aral at gawin ang mga trabaho sa paaralan. At isang mag-aaral ay naglilinis at nag-isip ng plano upang mapaalis si Maya. Sinabi nito na dapat silang magreklamo laban kay Maya sa Board of Education ngunit iniisip ni Kazumi na hindi ito tama. Sa tingin nito na isa itong kaduwagan kung tatakas sila sa problema nang hindi ito hinaharap ng buong tapang. Kaya naman gumawa sila ng isang plano at sa gabi ang mga estudyante ay pumasok sa paaralan upang kunin ang laptop ni Maya at pagkatapos ay binuksan nila ito at tinanggal ang lahat ng data ng kanilang sekreto mula sa laptop. Ngunit habang masaya sila sa kanilang tagumpay dumating si Maya sa lugar at pinakita sa kanila ang kopya ng data sa isang DVD. Sinabi rin nito na ang kalidad ng kanilang ideya ay hindi maganda dahil ngayon ay gumawa sila ng isang krimen para lamang dito. Pagkatapos ay sinabi nito na kinabukasan ay isang observational class ang mangyayari kung saan darating ang mga magulang at ipapakita ni Maya ang mga sekreto na ito sa kanila sa buong klase. At nang umalis si Maya inimungkahi ni Kazumi na dapat nilang sabihin ang kanilang sekreto at kasinungalingan sa kanilang magulang at ang kanilang magulang ay ang kanilang dakilang sandata laban kay Maya. At kung kailangan nila itong talunin kailangan nila itong kumbinsihin ang kanilang mga magulang na suportahan ang kanilang panig at ang pinakamahusay ay sabihin sa kanila ang lahat ng kanilang sekreto. At sa sumunod na araw ang lahat ng magulang ay naroon sa klase at inanunsyo ni Maya na may gustong sabihin ng mga estudyante bago nila simulan ang observational class. At una tumayo si Kazumi at sinabi ang totoo tungkol sa damit ng kanyang nakakatandang kapatid at sinabi din ito ang tungkol sa kanyang pag-iisip na mas mahal ng kanyang ina ang kanyang nakakatandang kapatid. Mas lalong naging hindi kumpiyansa si Kazumi at nagpanggap ito na siya ay mas maganda at bukod pa sinabi rin ito ang araw na madalas siyang iwan ng kanyang ina sa bahay para magpunta sa ospital. At sa mga oras na iyon nakaramdam si Kazumi ng labis na kalungkutan at ang kanyang nakakatandang kapatid ay may hika kaya naman maraming beses na pumunta ang kanyang ina sa ospital nang naroon ang kanyang kapatid. At sa likod niya si Kazumi ay palaging mag-isa sa bahay at pagkatapos si Baba ay tumayo rin at sinabi ang mga kasinungalingan niya sa kanyang ina. At pagkatapos nito si Erika at ang lahat ng estudyante ay sinabi ang kanilang mga sikreto ng isa-isa at mayroon isang babae mula sa Board of Education ang pinagmamasdan ng buong klase. At pagkatapos ng klase pinakita na ang mga estudyante ay mas konektado na sa kanilang mga magulang at natutuwa ang ina ni Kazumi na binahagi nito ang lahat sa kanya. Sinabi nito kay Maya na ayaw niyang ipilit ang kanyang desisyon kay Kazumi simula sa ngayon at naisip nito na mas lumaki na si Kazumi at marunong na sa responsibilidad sa kanyang buhay kaya naman hindi na niya ito pipilitin pumunta sa pribadong paaralan ngayon. Ang buong klase ay masaya at nag-enjoy ng magkakasama at nakagawa sila ng mga alaala na palaging nais ni Kazumi. Ngunit isang araw sinabi ni Kazumi kay Yu na sa tingin nito ay si Maya ay isa talagang mabuting guro at pinapakita nito ang kanyang sarili bilang isang kalaban ngunit sa katotohanan ay tinuturo nito ang magandang katangian sa kanyang mga estudyante at baka yun ang paraan ng kanyang pagtuturo. Samantala ang punong guro ay dumating upang kausapin si Maya at sinabi nito sa kanya na may nagkomento mula sa Board of Education tungkol sa pambubuli ni Maya sa mga estudyante. At ngayon nagpadala sila ng isang opisyal upang suriin si Maya at pinayuhan siya ng punong guro na pakitunguhan ito ng maayos habang nasa paaralan nila ang opisyal.
Gayunpaman sinabi ni Maya na ang pamamaraan ng kanyang pagtuturo ay hindi mali at hindi niya ito babaguhin. At balik sa klase nakita ni Maya ang manga ng isang estudyante na binabasa niya at mahigpit itong pinagbabawal sa klase. At dahil limited edition ng manga tumayo si Yu para sa estudyante ngunit kinuha rin ni Maya ang stuffed toy ni Yu na binigay sa kanya ng kanyang ina. Nagtungo si Kazumi kay Maya at hiniling na ibalik ang stuffed toy kay Yu dahil isa itong kayamanan para sa kanya ngunit iginiit ni Maya na kung ito ay mahalaga ay dapat hindi niya ito dinadala sa paaralan. At sa gabi ang opisyal mula sa Board of Education ay nagtungo sa bahay ni Kazumi at nalaman nito na ang bata ay binubuli ni Maya ng madalas kaya naman nais nito na marinig ang lahat mula kay Kazumi. Ngunit nag-alangan si Kazumi habang sinasabi sa kanya ang mga bagay na yon dahil ang pag-iisip nito kay Maya ay nagbago ngunit ang opisyal ay nakakuha ng may katuturang impormasyon na magagamit nito kay Maya. Pagkatapos ay sinabi ni Kazumi sa buong klase ang tungkol sa opisyal na pumunta sa kanilang bahay at bukod pa ang iba pang estudyante ay sinabi na nagtungo rin ito sa kanilang bahay. Plano ng mga estudyante na magtanong kay Maya ng kritikal na katanungan sa panahon ng observational class sa presensya ng opisyal mula sa Board of Education at sa paraan na ito malalaman nila kung si Maya ay isang mabuting guro o hindi. Samantala ang opisyal ay pumasok din sa klase upang obserbahan si Maya at nang pumasok si Maya sa klase at nagsimulang magturo tumayo si Shindo at sinabi na siya ay may mga katanungan para sa kanya. Sinabi nito na bakit nila kailangan mag-aral at tulad ng binahagi ni Maya sa nakaraang klase kahit pag-aano sila kasi pag mag-aral sila ay mauuwi sa pagtatrabaho sa isang kumpanya na may boss na mangbubuli sa kanila kung kaya't bakit pa nila kailangan mag-aral. Kaya sumagot si Maya na ang pag-aaral ay para sa sariling instinct ng tao at kahit ano pang trabaho ang makuha o gawin nito sa hinaharap ang pag-aaral ay ikakabuti ng isang tao. At sinabi nito na ang utak ang pinagkaiba ng tao sa unggoy at ang pag-aaral ang pagkain ng utak. Pagkatapos ay tumayo si Baba at nagtanong kung bakit palagi sila nitong binubuli at bakit siya masyadong malupit sa kanila. Tumugon si Maya na ang mundo ay magiging malupit sa kanila at kailangan nilang tiisin ang pang-aapi ng mga opisyal na mas nakakataas sa kanila kaya naman isa itong pagsasanay para sa kanila na lagi nitong binibigay sa kanyang mag-aaral. Ang mga opisyal mula sa Board of Education ay nakikinig sa buong pag-uusap at binibigyan pansin ang mahalagang punto. At pagkatapos tumayo si Kazumi at nagtanong kung hindi magandang humanap ng mga kaibigan para tiisin ang mahihirap na panahon sa buhay. Sinabi ni Maya na ito ay maaaring maging isang paraan upang isipin ngunit marami ding paraan upang malaman ito. Ang punong guro ay narinig din ang buong pag-uusap mula sa labas ng silid at pagkatapos nito pinakita si Maya na nakatayo sa klase sa kinagabihan. Siya ay nakatingin sa bakanteng upuan ng mga estudyante at bigla na lamang itong bumagsak. Isang kasamahan niya ang dumating at dinala ito sa ospital at nang magtungo ito sa bahay ni Maya upang ipaalam ito sa kanyang pamilya ang kalagayan nito nakita nito na ang bahay ni Maya ay nasa masamang kondisyon at naroon din ang lahat ng data ng kanyang estudyante. At tila mukha itong palaging abala sa pag-aaral sa kanyang mga estudyante at nasa kanya rin ang mga laruan at bagay ng mga estudyante at nakalagay ang date kung kailan ito kinuha ang laruan pati ang pangalan pati na rin ang laruan ni Yu ay naroon. Wala rin itong sapat na panahon upang bigyan ng atensyon ng kanyang bahay ngunit napaka-perpekto nito sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Ang kasamahan nito ay bumalik sa kanya sa ospital at sinabi sa kanya na binisita nito ang kanyang bahay at nakita ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang hilig sa pagtuturo at sinabi na siya ay isang mahusay na guro ngunit malalaman na lamang ito ng mga estudyante sa pagtanda nila. At sa sumunod na araw pinilit ng mga estudyante si Miss Tendo na hayaan silang makita si Maya kaya naman dinala niya ang mga ito sa ospital ngunit nakita nila na wala na si Maya sa lugar at wala rin ito sa kanyang bahay. At bukod pa ang lahat ng gamit ni Maya ay nawala at tila inilipat nito ang kanyang tirahan sa ibang lugar. Ang mga estudyante ay nalulungkot at namimiss nila ito ng sobra at nais na muling mag-aral sa kanyang klase at napagtanto nila na si Maya ay ginagawa ang lahat ng ito para sa ikakabuti nila. At ngayon wala silang makitang bakas ni Maya kahit saan ngunit isang gabi nang makita ng mga estudyante na naipit sila sa pagitan ng ilang goons biglang dumating si Maya upang tulungan sila. Nakipaglaban ito sa mga lalaki at nagawa silang patakbuhin at nagawang iligtas ang kanyang mga estudyante. At sa sumunod na araw dumating si Maya sa paaralan ngunit pinaalam sa kanya ng punong guro na ang Board of Education ay planong patalsikin siya sa paaralan. Hindi tumugon si Maya sa kanya at nagtungo sa kanyang klase sa huling pagkakataon. Ang lahat ng estudyante ay umiiyak para sa kanya dahil nalaman nila ang punong guro ay pinapaalis siya ayaw nilang umalis ito at handa silang makatanggap ng anumang parusa at gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit sinabi ni Maya na handa na silang harapin ang mundo ngayon habang ang bise ng punong guro ay pumasok sa klase at hiniling kay Maya na umalis dahil hindi na ito guro sa paaralan.
Ngunit nagtanong si Maya kung ang klaseng ito ay palaging sa kanya at hindi siya ang aalis. At dahil dito tinawag ng bise ang guard upang paalisin si Maya sa paaralan, ngunit hindi nag-aalala si Maya at sinabi nito sa kanyang mga estudyante na marami silang haharapin sa kanilang mga buhay, ngunit ang pinakaimportante sa lahat ay ang kanilang katatagan na makakatulong sa kanila at tiisin ang paghihirap. Pinayuhan nito ang kanyang mga estudyante na huwag maniwala sa sabi lamang at bigyan pansin ang kasalukuyan, at nais nito na makita nila ang mga bagay ng malinaw at pagmasdan ito bago gumawa ng anumang desisyon. Hiniling nito sa mga bata na huwag mag-alala sa hinaharap at ang kasalukuyan ang importante, kaya naman kailangan nilang maranasan ang mga bagay at pagandahin ang kasalukuyan kung saan malalaman nila ang gagawin nila sa hinaharap. Hiniling din nito na mag-aral sila ng mas mabuti kung wala silang malinaw na layunin sa buhay. At samantala dumating ang guard sa lugar upang kunin siya at ang lahat ng mag-aaral ay labis na umiyak nang umalis ito sa klase. Nakaramdam sila ng matinding sakit habang nahiwalay sila sa kanilang mahal na guro, at sa silid inalok ng punong guro si Maya na magpunta sa pribadong paaralan kung saan kaibigan niya ang punong guro, ngunit nais ni Maya na magturo sa publikong paaralan kung saan matuturuan nito ang ibang bata sa iba't ibang background, at nais din itong tulungan ang mga estudyante na hindi makapag-aral sa pribadong paaralan. At pagkatapos ang bise ng punong guro ay dumating sa class 3, at nang magsimula itong magturo sinabi ng mga estudyante na natapos na nila ang buong syllabus at alam din ng mga estudyante ang lahat ng sagot sa mga ito. Ang bise ng punong guro ay namangha sa pambihirang tugon ng klase. At pagkaraan ng ilang araw pinakita na araw na ng kanilang graduation at ang lahat ng estudyante at nagtungo sa paaralan kasama ang kanilang magulang, ngunit nagpunta si Yu ng mag-isa. Ngunit sa loob ng paaralan nakita nito ang kanyang ina na naghihintay at nasa kanya ang laruan ni Yu na binigay sa kanya ni Maya. Sinabi nito na nakita siya ni Maya at hiniling sa kanya na pumunta sa graduation ni Yu. Humiling ito ng tawad kay Yu dahil sa pag-abandona nito noon, at pagkatapos ang lahat ng estudyante ay umattend sa seremonya at nakuha ang kanilang graduation certificate. Samantala pinakita si Maya na nakaupo din sa kanyang computer at binubura nito ang mga profile ng kanyang mga estudyante habang nakuha ng mga ito ang kanilang certificate. At pagkatapos nito ang bise ng punong guro ay nagpunta doon at nagtanong kung bakit siya naroroon, at sinabi ni Maya sa kanya na ang punong guro ay pinapante siya upang kunin ang kanyang laptop. Gayunpaman ang talagang layunin ay nais ng punong guro na dumalo siya sa graduation, at kinilala ng bise na siya ay talagang mahusay na guro at ang kanyang klase ay gumanap ng mahusay sa lahat ng larangan lalo na sa pag-aaral. At pagkatapos nito pumunta si Maya sa kanyang klase sa huling pagkakataon at nakita nito ang bakanteng klase at inalala ang lahat ng estudyante. At nang bumalik ito ang ilaw ay bumukas at ang buong klase ay nagtungo doon. Ang mga estudyante ay iniwan ang seremonya ng graduation upang makita siya at nais nilang ipakita sa kanya ang graduation project, at ito ang kaparehong salitang kaibigan na naglalaman ng mga mukha ng estudyante na ginawa nila, ngunit ngayon ay isinama nila ang imahe ni Maya at si Baba ang nagdisenyo sa proyekto. Pagkatapos ay kinilala ng lahat ng estudyante kung ano ang natutunan nila mula kay Maya. Si Baba ay nag-focus sa kanyang artistikong kakayahan at si Shindo ay naibalik ang kanyang koneksyon sa kanyang ina. Si Erika ay nagsimulang maniwala sa kanyang mga kaibigan at si Kazumi ay nagsimulang kunin ang responsibilidad sa kanyang buhay. Ang lahat ng mag-aaral ay pinapakita ang pagmamahal sa kanya, at ang ilan ay gusto siyang pakasalan kapag sila ay lumaki na, habang ang ilan ay gusto siyang protektahan buong buhay. Ang lahat ay nakaramdam ng labis na bigat sa mga bagay na ginawa sa kanila ni Maya, at pagkatapos nito nang maging emosyonal si Maya ay sinubukan na umalis ng silid at ang buong klase ay nagsimulang kumanta para sa kanya. Nagsulat sila ng isang awit para sa kanya kung saan pinapakita nila kung paano binago ng isang mahusay na guro ang kanilang buhay. At sa sumunod na eksena pinakita na si Kazumi ay nakapasok sa junior high school at siya ay pumasok ng masaya habang nakita nito si Maya sa kanyang daan, at nang umalis ito pinakita na nakangiti si Maya sa unang pagkakataon. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.